Amen. Praise God. Are you blessed? Mukha daw principal. Medyo lang po. Wala ko security guard. Principal nga iniisip ko ba? Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Grabe ang presensya ng Panginoon kanina ng praise and worship. Ako man, gaya po ni Pastor Jerwin, ang feeling ko, ako lang din ang mag-isa rito sa room na to. Nakaka-encourage po, pagka naramdaman mo yung presensya niya, huwag niyo kayong tumingin kahit kaliwa kanan. Feel niyo lang na kayo mag-isa at ang Panginoon sa lugar na to. Napakasarap ng pakiramdam. So, to God be the glory po. Kinakabahan na. First time ko dito sa City Center. Dati po ay nandiyan ako sa likod. Ngayon po talaga ako ay talagang sobrang sobrang na-amaze at na-bless sa Panginoon dahil nga po ako ay dito nga yung unang na-meet ang Panginoon, na-encounter ang Panginoon. Kaya naman po ako ay blessed na blessed ngayon at it is honor and privilege na humarap sa inyo na meron pang entablado. Pero sa grasya, hindi ko po akalain. I'm not expecting na ako'y tatayo dito. Ako'y nasa kalikod lang po noong 2026 October na hindi ko akalain na ako'y isa sa gagamitin ng Panginoon pupunta nyo dito sa harap ninyo. So it is honor and privilege and sa Kanya po ang papuri dahil alam niyo naman po ang buhay ko kung paano nag-turn around ang buhay ko. Kaya naman po sobrang excited ako ngayong araw nito dahil sa lugar na ito ako nakakilala at ramdaman ang presensya ng Panginoon. So to God be the glory. Excited na po ba lahat? Amen! Sige po, ako'y alisin ko na yung kaba ko. To God be glory. So, sabi nga po ni Pastor Jeremy, it is February, no? Still we are in the February. So, maaari pong sabihin natin na tayo po ay, kumusta naman nga pala? Teka, kumustahin ko muna yung February nyo, yung araw ng mga puso nyo. Mapait. Ha? Mapait. Araw ng puso, alam niyo ba yun? Sabi ni Pastor Jeremy din, last time. So, wala po kayo mag-alala, may nagmamahal sa inyo. Amen? Yun po ang itatopic natin ngayon. Sige nga po, maghanap kayo ng partner sa kaliwa kanan. Yan. Okay. Sige lang. Tingin kayo sa kaliwa. Kaliwa po. Tingin kayo sa kaliwa. Sige. Sige. Ito po yung title ng aking turo ngayon. Sige po, sa kaliwa muna. Harap po tayo sa kaliwa. Kaliwa. Dito. Yan. Sige. Tanong nyo. Tanong nyo po sa kaliwa nyo, why do you love me? Amen. Wala talaga. Why do you love me? Why do you love me? Sa kanan naman po. Why do you love me? Bakit nga ba mahal yung katabi nyo? Amen. May response mo ba? May sinagot? May sinagot po yung tinanong nyo? Ha? Wala sinagot? Wala po sinagot? There's any response to your neighbor? That why you love him? Why you love me? Why you love her? Why do you love me? Why do you? Ano? Bakit po ba? Ay, Maaari po ba kasi po maganda ang inyong kapatid? You love me because you are beautiful? Ha? Or you love me because you are good? You love me because you are good? Or maybe you can tell you love me because you have meron kayong potential na magiging maganda in the future. May potential na ikaw ay magiging mabait sa Kanya at magpapautang sa Kanya. Ay, di naman pa, di naman. Praise God. Well, madali pong lapitan ng mga kapatid kasi pare-parehas tayong kapatid sa pangalan ng Diyos. Amen? So, kaya pong mahal natin ang isa't isa. Amen? Praise God po.
Ngayon pong araw nito, pag-aaralan po natin kung bakit tayo minahal ng Panginoon. Why do you love me? Did you ask to our Lord, to our God, that why you so love me? Why do you love me? Bakit nga ba? Why? Bakit nga ba? Why you so love? Yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay niya sa akin. Amen? Hindi po sabi niyo, alam po natin, ang mahal niyo kapatid natin sa tabi niyo, na mamaya punta kayo City at ibigay sa food court o sa Starbucks. O mamaya, bibigyan kayo ng makeup para gumanda kayo. Ganun po ba ang sukatan ng pagmamahal? Ang tanong po, ang Diyos, ang sabi, why do you love me? Can you ask to yourself, to God, why do you love me, Lord? Why you have choosing me? Bakit mo ako pinili? Why you show the unconditional love to me? Why you give it to me this? I'm not deserving. Tinayin niyo po ba sa sarili niyo? Wala po tayong, wala pong perfecto ito. No? Lahat po tayo may kasalanan. Amen? Since birth, since nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga ina, meron tayong kasalanan. And we are all sinner. We are all sinner yet God loves us. Amen? Ang idadali ko po ngayon sa Gospel ng 1 John chapter 4 verse 10. Sige po, maaari po tayo tumayo at sabay-sabay natin basahin. Kaya nga po, ito ay araw ng buwan pa ng pagmamahal. Ano po ba ang pagmamahal sa inyo? Ano ba ang pagmamahal? Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? What is love to you? And why did God so love you? Ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 10, this is love. That not we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice of our sins. Sige po, let's pray. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Binigay mo sa amin, it's honor and privilege to come to here, Panginoon, to you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na simula pa lang ay naramdaman na namin, Panginoon. Lord, reveal your words to your people, Panginoon. Speak to your people. Use me only as your vessel, Panginoon, as your mouthpiece to deliver your message to your people. Paramdam mo ang pagmamahal mo sa kanila. Paramdam mo kung bakit mo sila minahal. Bakit sa kabila ng aming mga weaknesses, sa aming mga kasalanan, minahal mo pa rin kami, Panginoon. Salamat po sa sacrifice na binigay niyo sa amin, Panginoon, sa iyong buhay upang kami magkaroon ng salvation at ng walang hanggang pagkabuhay. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba, mahal. Tanging iyong pangalan lamang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Hide me in your back, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran. Gamitin mo lang ako, Panginoon, at upang idaloy ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Marami pong salamat. We praise you, glorify you in Jesus' name. Amen. Ayan po. Yan po ang sabi sa 1 John 4:10. This is love. This is love that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Ang ating Panginoon mismo, ang Panginoong Hesus, galing sa langit binaba dito ng ating Diyos upang tayo ay mabigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. As I told you before,
kanina po lahat tayo ay may kasalanan. Lahat tayo. Maaari may mga kasalanan pang hindi natin na isusuko pa sa Panginoon. Maaari ang mga kasalanan na yan ay nasa ating mga puso pa. Maaari ang mga kasalanan na yan ay binababy pa natin, sabi nga. Kinikip pa natin sa ating puso. O maaaring, kasi ang kasalanan po, ang pagkakasala ng isang tao ay hindi natatapos hanggat tayo nandito sa lupa. Hanggat tayo nasa class. Kaya po, ang Panginoong Ama ay sobrang pagmamahal sa atin. Na even we are not deserving, He gave His Son to sacrifice and to give a salvation to us. Amen? So, ang pagmamahal ng Panginoon ay walang katumbas. Hindi gaya ng pagmamahal ng ating mga kapwa-tao, ating mga kapatid. Amen? Kaya po ito pag-aaralan natin kung ano po ba ang love na sinasabi ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Sige po, may mga question yan na pwede natin i-answer. Number 1 po, ay because God loved us, or God loved me because I am good. Minahal ba tayo ng Panginoon dahil we are good? Minahal ba tayo ng Panginoon because you are good you are good in something that you are doing? Minahal ba tayo ng Panginoon kung tayo ba ay maganda? Tayo ba ay magaling sa isang bagay na ating ginagawa? Ang sabi ng Panginoon, this is all, sinasabi natin na ang tao, ang human, having a basic instinct. Alam niyo po ba yun? Na basic instinct nila na gumawa ng mabuti. Na maging mabuti. Since birth. Amen? Since birth natin, since tayo pinanganak, tayo yung nag-iisip kung paano maging mabuti ng tao. To become a good person. To become a good daughter or son. To become a good parent. Ever since, yun yung sinasabi natin. Naalala niyo po ba pag, halimbawa, tayo ay inutusan ng ating mga nanay nung nasa tindahan, papunta sa tindahan. And we are we are presenting ourselves, nanay ako na lang, para maging good ka sa kanya. Because there is a reward. You are after to the reward. Kasi, sasabihin na nanay mo, sige, bumili ka nga ng suka lang. Yung sukli sa'yo. Yung sukli sa'yo. Amen? Naka-experience po ba kayo doon, mga nasa probinsya? O kahit naman dito, no? Pag inutusan ko si Jello, sige, malinis ka ng kwarto mo. Makakagamit sila mamaya. Parang gano'n pa, no? We are doing something good, but we are expecting reward. Yun po yung basic instinct ng ating sarili. Maaaring ang pagkakaroon ng magandang grado sa school, equivalent yun. Kapag ang galing naman ng anak ko, 1,000 yan. taas ng grade. You know, kung doon tayo nagbe-base, kung ang Panginoon nagbe-base doon sa if you are good, magpe-fade din. No? Katulad din ng ginagawa natin, na kapag sinabi mo na you are good, nagbe-base ka doon sa ginawa ng tao na ikaw good, nagpe-fade yung pagmamahal. Kasi in one act of obedience, disobedient, magagalit ka na doon sa mahal mo. In one act of obedience, one act of alam niyo po yung one act of na hindi pagsunod sa ginawa sa inuutos ng parent mo, yung love po bumababa. Kung magkakaroon ka ng disappointment at magtatampo ka. Amen?
Sa atin po, we love God because I am good or we are good. We love God because I want maglingkod sa Kanya, magbigay ng the best sa Kanya. Yes, we can do our best to Him. But ang tanong, God does love us because we are good only. Ang isang ama sa isang bata, sa isang anak niya, binibigay niya lahat. And God is also same like God. But God is the perfect Father. Ano po yun? He is the perfect Father. He does not love us because of something good in us. He doesn't love us because of something good in us. In fact, the Bible say we are not good people. Sabi po ng Biblia, hindi naman tayo talagang mabuti. Yun nga, kahit nga po kung maliit pa tayo, nagkukos na tayo ng kasalanan. It is inborn to us. Sabi po sa Romans 5:8, sabi, God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. Alam niyo po yun? Yung habang tayo ay makasalanan, ang Diyos ay pumanaog dito at binigay ang kanyang buhay upang siya'y mamatay. Amen? Yung guiltlessness sa atin nung hindi pa nakakakilala sa Kanya, kung tayo hindi pa tayo malapit sa Kanya, nandun yung wala tayong guiltlessness sa sarili. Yung sige lang, uli lang ang pagkakasala mo because you don't know what the sacrifice of Jesus Christ given to you. Kaya po, lakas ng loob nating magkasala ng magkasala. Lakas natin ng loob na magkamali sa mata ng Diyos. Na mag-disobey sa Kanya. Because we don't know how love God give it to you. Hindi natin alam kung gaano katindi yung pagmamahal na binigay niya sa atin. Amen? Pero nung tayo, glory to God, nakakilala na tayo, nandito na tayo. Alam niyo po, nung araw na ako'y nakakilala rito, sobrang ako'y na-amaze. Kasi doon ko nakakilala kung paano ang pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Nung ako'y wala pang Diyos, sige lang patuloy ang pagkakasala ko. Yung simpleng pagkakasala, baliwala na sa akin. Immune na ba? Imbaga, loving sin na. Minamahal na yung pagkakasala. We were sinner first, and still God loved us. Tayo ang una nagkasala. Pero, ang Diyos, mahal pa rin tayo. Still God loved us. Sin is rebellion against God. Hating Him in His way, we were God's enemy, and yet, He loved us. Alam niyo po yung binigay ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon ay siya ang unang nagmahal. Nag-respond lang tayo sa kanyang pagmamahal. Amen? Nung nakakilala ka sa Panginoon na meron kang Kristo sa buhay mo, nandun na ma-respond sa sarili mo. Magre-respond ka na mahal mo ang Panginoon. Dahil you know the truth already. Kung ano yung pagmamahal na binigay ng Panginoon, it is only a response to us. Kung ano yung ginagawa natin, respond natin siya. Siya unang nagmahal. He is the one. He is the one who loved us. He is the first who loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? I-assess natin ang sarili natin ng kahit ngayong present day. Ang pagmamahal ng Panginoon, nandyan lang siya. Pero if
you commit sin, nandun yung guiltiness, no, sa puso natin, na parang nahihiya ka nang lumapit sa Kanya. Parang nahihiya ka nang magpunta sa Kanyang tahanan. Because we know that He deserves more than the sin that we have committed. Amen? Kaya kung wala pa tayo, kung hindi pa natin nasusulay yung kasalanan natin sa Kanya, repent. Repent. Para malaya tayong makalapit sa Kanya. Tandaan niyo po, God demonstrate His love for us in this. While we are still sinner, Christ died for us. Amen? Napaka-powerful na verse. Napaka-powerful na verse. Ever since tayo ay sinner, but yet God loves us. But yet Christ died for us. Amen? That's why it's not based on our good kung tayo ay mabuti. It is based on His grace. It's based na siya yung unang nagmahal, nag-respond lang tayo, kaya tayo nagiging mabuti. Amen? Kaya pa tayo glory to glory, day by day, hinahasa, tinatapyas ang lahat nating mga maling gawa. That is only a response, but He is the one who loved us first. Amen? And you will respond to become a holy and pleasing sacrifice to Him. Amen? Yun po yung proseso. Hindi natin masasabi na tayo mahal natin ang Diyos kung hindi natin siya nai-encounter sa puso natin. Hindi natin masasabi ang Diyos, mahal natin ang Diyos if you are not repenting your sin and repeat it again. Because binabaliwala mo yung Christ died for us. Amen? We will just ignoring this verse, just ignoring that Christ died for us because of your sin, because of my sin, and because of everybody's sin in this world. Kaya po malinaw yun. Kaya po, glory to God, glory, lahat tayo binabago ng Panginoon. Siguro mga konti na lang yan. Meron pa ba? Seryoso sila. Meron pa ba? Meron pa. Pero unti-unti nababawasan na. Glory to God. Amen? Nawawala na yung mabubigat. Gumagaan na lang. Sarap ang pakiramdam pag tayo nakapagsisi sa Kanya. Ang sarap ng pakiramdam na malaya tayong nakakalapit sa Kanya. Alam niyo po ba yun? Nararanasan niyo po ba yung hindi ka man lang makatingin o hindi ka man lang makalapit sa Kanya, hindi ka man lang makapag-pray sa Kanya dahil nahihiya ka dahil sa ayaw ginawa. Amen? So glory to God. I know this message is not for everybody. Someone, mayroong may mga kapakinig na may magbabago. I know that there's something good things and great things to be done in this place today. Amen? Realize that walang perfecto sa atin. Lahat po tayo ay sinner. Amen? Sige po, ano po bang isang question pa? Ayun pa, ang sabi, God love us because I do good. You are doing good? Ano bang ginagawa natin? You are doing good, of course. Amen. Of course, mate, we are doing good. Ginagawa natin kung ano yung maganda, kung ano yung pleasing eyes to our God, kung ano yung nakakabuti, kung ano yung ginagawa natin ng ma-please siya, ma-please ang ating Panginoon. But you know, ginagawa ba natin ito para lang mabayaran natin yung kasalanan natin? Paying back our debt.
We are going good because we are paying only our sin or our debt, our mga unrighteousness. May mga ganun, no? May mga tao, no? Na pupunta lang tayo sa simbahan para makita na tayo ay good. We are doing good. Amen? Maaari din na sabihin natin na yung pagka tayo ay pupunta sa isang lugar na may akong nakakilala na merong pulubi ron, binigyan mo siya and show to them na nagbigay ka, pero makita lang ng iba to please others. Sa Panginoon, sabi, God save us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy. God save us because of the grace and mercy of God. God loved us because of the mercy and grace that He had given to us. Yes, maaari tayong gumawa ng mabuti. Of course, that is reward. Naghihintay ka. Pero, you know, if you're doing good to others, alam niyo po yung Weimar judgment, yun na po yung ibibigay sa iyo na reward. Na may mga crown ka at may mga jewels ka doon sa langit. But we are saved and God loves us already. Amen? We are doing good because of meron tayong respond na lang din natin sa pagmamahal niya. Amen? Something happened to your life, that's why we are doing good. Na-realize mo na ikaw pala ay gagamitin ng Panginoon. And you have a purpose in your life. And the purpose of that is to accomplish the will of God in your life. Amen? Kaya naman po, huwag tayong maghinawang, huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti. But God loves us. Even we are a sinner, hindi naman natin sasabihin pwede na tayo kung magkasala na lang magkasala. Mahal naman ako ng Panginoon. No. Ang pagmamahal ng Panginoon bilang Father ay unconditional. Ang pagmamahal niya ay binigay niya ang sarili niya katubas ng ating kasalanan. We have to remember that na ang kasalanan ay hindi paulit-ulit. Amen? Para yung po, alam mo yung respeto na lang sa Kanya. Ibinigay niya na yung sarili niya, hindi mo pa rin tinitigilan yung kasalanan. He died for us. Hindi na siya pwedeng bumalik sa langit at pumunta rito upang mamatay ulit. Amen? He died for us. We tried to become good, pero talagang mahirap. Sabi nga nila, gusto kong bumait, pero di ko. Ulit-ulit na lang yung price na yun. Kaya mawawala yun. Gusto kong bumait, pero mabait na ako. Gagawin natin. Pero you know, pagka tayo ay talagang nangungulila sa Panginoon, kahit anong klaseng kasalanan meron tayo, only repentance. Open arms siyang lalapit. Open arms kang makakalapit sa Kanya. At i-welcome ka niya. Amen? Kaya naman napaka-bless natin. No? Sabi nga po sa Titus 3:5, sabi niya, He saved us not because of the righteous things He had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal. Hello. And renewal of the Holy Spirit. Amen? He saved us. Not because of the righteous things that we are doing. Kung righteous things lang naman, edi lahat ng mga bilyonaryo ay nasa langit na. Kung righteous thing naman, dahil lahat ng mga gustong, lahat ng mga gustong lahat ng may mga foundation yan, at lahat ng mga nagbibigay ng mabuti sa mga kapwa, ay sila ay saved na.
hindi po doon nakabase ang pagmamahal ng Panginoon na binibigay niya. Nakabase ang Panginoon. So, the things that He had done, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, because of His mercy, He saved us through the washing, rebirth, and renewal of the Holy Spirit. Amen? Hinugasan na tayo, rinebirth tayo, binago tayo ng Panginoon, and renewal of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na kasama natin sa everyday life natin. Kaya po tayo nakakaiwas sa kasalanan. Amen? Sabi dito, that means the gift of salvation comes from God's mercy. That is His compassion and pity upon us. Salvation does not come because of the good things He have done. Amen? So, God love us because I do good? Hindi po, ano? No. God love us because He is God. He is merciful God. Because He give us a grace. He give us a mercy to forgive your sin. Amen? Parang hindi na, seryoso na sila. Parang ayaw na mag-amen na. Natok na po ba? Amen. Sige po. Next. Sabi, may question pa isa. Last. God love us because I have potential to do good. Naghampak. I have potential to do good. God love us, may potential tayo na magiging mabuti tayo. Sabi po sa Psalm 51:5, surely, tama ba? Ay, lumagpas na ako. Ayan, Genesis 5:6, 6:5. Sabi niya, the Lord saw how great the weakness of the man race had become on the earth, that every inclination of the thoughts of the woman heart was only evil all the time. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 8, verse 5. We are not perfect people. Hindi po tayo perfecto ever since. Tayo ay, ano ba yan? Ginawa na prone sa kasalanan. Prone ba yun? Prone yung mayroon tayong yung prone ba sa mga kasalanan, yung makagawa lagi ng mga kasalanan. Yun yung human nature natin, no? At sabi dito, the Bible says, the wickedness of man has great on the earth, and every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Great weakness affecting every intent, only evil continually. We are set upon doing bad. If we are this kind of people, we don't have much good potential. Alam niyo po yung we love somebody na ay asawa ko may potential pang magbago. Amen? We have potential to do good things. Pero natural sa ating mga tao na tayo ay masama. Kaya God love us because binigay niya yung kanyang anak at merciful na pagmamahal binigay niya. Kaya po yung potential na magkakaroon tayo ng to do good things. Ang sabi niya, the Lord saw great weakness of the human race had become on the earth, and every inclination of the thoughts of the human heart that was evil all the time. Alam mo po yung hindi tayo makaiwas sa kasalanan. It is always prone tayo sa kasalanan. It's temptation. If God love us in this
sa ating karakter, sa tingin niyo po, mamahalin tayo ng Panginoon? Hindi. He will not love us. Because lagi na lang tayo nagkakamali. Every time, now and then, nagkakamali tayo. Lalong-lalo na kapag hindi tayo sa presensya niya. Pag hindi tayo kasama niya. Lalo na kapag tayo ay hindi pa nakakilala sa Kanya. It is easy to commit sin. Now, which is nature ng ating as human being. You don't have any potential to become a good. God loves you not because of that. God loves you because of what we have done, what He has done to us. Ang sabi din po sa Psalm 51:5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Kahit po yung mga baby, mapapansin nyo, hindi naman talaga perfect. Yung mga baby, iwanan nyo dyan, one time. Huwag kayong tumingin kay Baby Faith, ha? Iwanan yung for a while. May gagawin siya na hindi maganda. Amen? It's nature, no? Sa ating buhay, sa ating as a nature man, maaaring yan yung mga baby, o iwanan mo, lalo na yung hindi na baby. Lalo na kung hindi baby, baby nga eh. Iwanan mo lang yan, sigurado makikita mo, meron siyang gagawin na hindi Magkakalat. magkakalat. Eh, matanda rin, nagkakalat eh. Yan. Kung ano nang gagawin. Amen? We were born with the ability to see. We are born with the ability to see. Lalo na siguro kung hindi baby. O, di ba? Iwanan ka lang. Iwanan. Ako, ewan mami. Huwag mo iwanan. Joke lang po. Totoo ba, no? Kapag nag-iisa ka na lang, sige. Di ba kung ano na iniisip niyo? Lalo na kung magkakasama. Isang grupo. Kung ano nang gagawin niyo. Amen? We were born with the ability to sin. Alam niyo po yun? Alam niyo, habang tayo tumatanda, baby, hindi pa niya alam yung ginagawa niya. Pero alam na habang tayo tumatanda, na-realize natin, uy, nagkakasala na ako. Then sabi niya, nagiging magaling na tayo sa pagkakasala natin. Nagiging excellent ka na. Tinatago mo na. Amen, baby, wala, hindi na niya kilala eh. Sila Faith, hindi nila alam ginagawa nila. Kaya lantaran, nagagawa nila yung mali. Di ba? Kita-kita sa baby na nakikita. Pero tayo mga expert na, mga excellent na dyan. Sige, mga excellent na dyan. Tago-tago na. Tago-tago na. Alam niyo ba, ang Panginoon hindi nakakakita ng lahat. He's all-knowing God. Kaya kahit anong tago niya yan, lalabas din yan. Amen. Pero kasi, alam niyo, habang tayo nag-getting older, habang tayo tumatanda, dumadami na yung kasalanan natin. Ngayon, ginagawa natin, hina-hide na natin. Tinatago na natin. Amen? We are born ability to sin. Alam mo, totoo eh, no? Real talk lang po. Totoo po. Pero God, wala tayong potential na maging good. Kasi we are born we are born with the ability to see para magkasama. Kaya hindi natin pwedeng pagmalaki na we are good. We cannot make na
maging mayabang tayo na I am already good. I am holy. I am a righteous man. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil doon. Dahil sa mga ginawa natin. Amen? Nakuha niyo po ba? Klaro sa atin na minahal tayo ng Diyos kung sino siya, kung ano yung ginawa niya. As bilang God at Panginoon ng buhay natin. Tayo nasa sa atin na lang yun kung itatago niyo ba yung mga kasalanan na yan. Amen? Huwag na po tayo maging expert doon. Amen? Sige po. Tuloy tayo. And then, meron pa isa. Sabi niya, meron pa isang question. God love us because He is forced? Napilitan lang ba ang Panginoon? Wala na ba siyang choice na mahalin tayo na lang? Dahil sa katikasan ng ulo natin, wala na siyang choice, mahalin ka na lang. Dahil sa kanyang mga pagkakamali natin, mahalin ko na lang si Rosita. Wala na akong magagawa. Right choice. Wala nang choice. Amen? Alam niyo po yung pagmamahal niya ang pagmamahal niya napaka-tragic. Love is tragic pag ganyan yung pagmamahal niya. Na-experience niyo ba mag-alaga ng matanda? Hindi naman. Amen. Pero siguro, praise God, siguro, tunay na pagmamahal. Pero kapag ang matanda, mahirap alagaan, di ba? Wala choice. Dahil ikaw yung nandun sa bahay. Amen? Dahil ikaw ang tambay, so ikaw mag-aalaga. Amen? Na-experience mo na ba na gagawin yung bagay na yun dahil napipilitan ka lang? Because you have no choice talaga. Kailangan mong gawin to. But it's not love. Tragic love yung sinasabi natin, mahal natin ang tao na to, pero napipilitan ka lang. Huwag naman din sana sa ating mga asawa. Huwag din naman sa ating mga amo. Mahalin natin sila. Now it is taos puso. Hindi napipilitan dahil kailangan ko ng trabaho eh. I need this. I need to do this because kailangan ko ng provision sa aking mga anak ko. But if you love, kung babaguhin natin yung katulad ng pagmamahal sa Panginoon, mahalin mo sila ng taos-puso. At unconditional. Alam niyo yung magmahal ka ng unconditional, ang sarap, wala kang hinihintay na kapalit. You will not wait for rewards, you will not wait for something else. Kusa mo ginagawa yun dahil nagmamahal ka. Ganon yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya naman po, we are so blessed na ang Panginoon ay binigay, ang Diyos Ama ay binigay ang kanyang anak sa atin. Amen? Ang sabi po sa Romans 11:35-34, who was ever given to God, that God should repay them for Him and through Him and for Him all things. To Him to be the glory forever and ever. Hindi na po kailangan pilitin tayong mahalin ng Panginoon kasi lahat nasa Kanya na. All things from Him. Amen? Ba't mapipilitan pang mahalin si Rosita kung lahat ng ari-arian at lahat na lang ay nasa Diyos na? Ba't mapipilitan na mahalin tayo ng Panginoon kung ang Diyos at lahat ay meron na? God not love us because He is forceful. God love us because He is God. Simply like that. Simple lang. Alam po ang isang ama o isang nanay, pag nagmahal sa anak, wala rin kapantay. Amen?
He is good. They are good parent. Lahat ibibigay para lang sa anak niya. Tulad tayo, nandito, nagsasakripisyo. Lahat ibibigay para sa mahal natin sa pabuhay sa Pilipinas. Lahat ibibigay. Ganon po pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo nandito, nagsasacrifice. We sacrifice ourselves. And yet, ganon din ang ginawa ng Panginoon. He sacrificed His Son to have a salvation. Ang pagmamahal, ang Panginoon is a perfect part, perfect fatherhood, of perfect parenthood, na wala talagang katumbas ang pagmamahal niya. Sino pa tayo? Kaya kung may tanungin natin sa sarili natin, are we deserving from His love? Are we deserving sa Kanyang pagmamahal? Are we deserving sa Kanyang pagkalinga? Tanungin natin sa sarili one time. Baka mamaya napapansin natin na babao na tayo. Baka napapansin natin nawawala na tayo sa alignment. Baka napapansin natin wala na tayo sa Kanya. We must assess ourselves. Nandiyan pa ba ako, Lord? Kaya sabi niya, tuloy natin, God love us because, sabi po dyan, God love us because He love us. Sabi po sa Ephesians. Yan. Sabi po sa Ephesians 1, verse 4 to 5, sabi doon, For He chose us in Him because that's the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Pinili tayo, for He chose us in Him because the creation of the world will be holy and blameless in His sight. In love, the predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in according with the pleasure or His pleasure and will. God love us, choose us. Sabi niya. And then adoption to sonship of through Jesus Christ. Naging anak tayo ng Panginoon. Naging children of God tayo through Jesus Christ. Amen? Sige po, next, sabi niya. And sabi po dito, God love us because He love us sa Romans 8 verse 39. Neither heart or nor death nor nothing else all creation will be able to separate us from the love of God that He is Christ. From the love of God that He is the Christ, Jesus Christ, our Lord. Wala makakapag-iwalay, separate us from the love of God. Love of God, hindi tayo pwedeng mahiwalay ngayon kasi nandan na, binigay na ang Panginoon sa atin. Binigay ng Panginoon sa atin, nagbigay na sa atin ng salvation. Ang sabi po dito, it is God's own goodness and His love flows. He loved us because He loved us. We don't deserve His love. Nothing pushes Him to love us. He loved us simply because He is God. Amen? We don't deserve His love. Gaya ng mga sinabi natin kanina, na hindi tayo deserving sa Kanya dahil kung ano man ang nangyari, ano man ang ginawa natin sa buhay natin before. Hindi tayo deserving. Alam niyo po kung hindi tayo binigay ng Panginoon ang Panginoong Hesus, ano kaya ang nangyari sa atin? Ano kaya ang nangyari sa atin? We are still here. We cannot separate in the Christ, Jesus Christ. We cannot separate us from the love of God. Amen? So, napakabuti ng Panginoon. And then, sabi niya, God loved us because He loved us. John
17:23. Yan, I am them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you love me. Amen? Complete unity. Kung wala ang Panginoon, hindi tayo ma-united again sa ating Diyos Ama. Hindi tayo magiging united again na makapiling niya. Ngayon, napakalaya natin na lumapit sa Kanya. Before, naalala nyo, yung altar noon, hindi tayo makalapit sa altar. Mga tanging righteous men lang, mga high priest lang makakalapit. Panahon ng araw ng kanila Moises. Mamamatay sila pag sa presensya ng Panginoon kung ikaw ay may kasalanan. Ngayon, napakamalaya tayo. You are united from the love of Christ. Amen? Then, next po. Yan. God loved us because Jesus died for us. Yan po yung verse natin. Sabi, 1 John 4:10. This is love, that not that we love God, but He loved us and sent His Son as a atoning sacrifice of our sins. Paulit-ulit na lang natin, pero ito po ang katotohanan. Amen? Ang sabi po, He loved us first and we respond. And it is other way around. He didn't love God first. He didn't respond to our love. And no, God loved first. Tayo ang unang minahal ng Panginoon. God loved first ang buhay natin kung ano man tayo ngayon. Kung ano man tayo ngayon, kung ano man ang ating pinagdaanan, kung ano ang ating mga kasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Amen? We deserve to die eternally as the punishment of our rebellion against God. But God died in our place for our sin, so that there is no more for us. We deserving natin na tayo ay mamatay ng eternally doon sa eternal damnation dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga rebellion against God. But Christ died us in our place, in our sin, so that there will no more for us. Wala na tayo. Sinave tayo sa kasalanan. And His love motivated Him. God the Father motivated Him to send His Son in order to die for us. Yun po yung naging step ng Panginoon, naging action niya dahil sa ating mga rebellion at sa ating mga kasalanan. Yun po yung naging motivation niya na isend niya ang kanyang only begotten Son to save us. Amen? And God loves motivate Him to send His Son to die for us. He loved us, therefore He made a way of salvation for us. Amen? But yet, continuing pa rin tayo nagkakasala. Maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin yan. Amen? Dapat natin surrender sa Kanya. Ang lahat ng yan. Amen? Meron po akong video na papanood sa inyo. Panoorin nyo lang yan at alalahanin nyo lahat ng mga ginawa natin na naging rebellion tayo sa Kanya. Alalahanin nyo lahat ng mga nagawa nating kasalanan against God. You just remember what those na mga nagawa natin. Miski ako noon, napapanood ko to, halos nadurog ang puso ko. Kasi hindi natin deserving. Hindi niya deserve to. Hindi niya deserve to
But because of our sin, ginawa niya po. He died for us because of our sin. He died for us. Kung ano man yung meron tayo. Ngayon, hanapin natin ang sarili natin kung nasaan tayo. Karapat dapat ba tayo sa kanyang pagmamahal? Karapat dapat ba tayo na mabigyan ng pagmamahal galing sa ating Panginoon? Panoorin niyo po itong video na to at alalahanin niyo kung sino kayo sa mata ng Diyos. Hindi po ba? Yan. Thank you for the cross, Lord. Thank you.
Version, is the evidence of God's love. God loves us not because we deserve it, not because He has to, but because He is God. He is eternal. His love is from before the time began. His love endures His people before the foundation of the world. He is all power. His love conquers all. He is unchanging. His love never fades. For His loving kindness is everlasting. He is perfect. His love is perfect, whole, complete. He will never ever stop loving you in eternity. There is no love like this. If you do not know this loving God, then you do not know His love. And you do not know yet. And you are not yet His child. With mercy and compassion, He says to you, come, leave your sin, repent your sin, and come to Jesus. He believed that Jesus Christ, Son of God, died in your place for your sins. He died in our place for our sins and rose for our salvation. This compassionate God loves the sinner and the broken. With the open arms, He welcomes you. Ang sabi po sa Isaiah 38:18, yet that the Lord longs to be gracious to you. He rises to show your compassion. For the Lord is the good of justice. Blessed are all who wait for Him. God is slow to exercise His justice. Hindi tayo pinarasahan kagad. When the justice demands His people's punishment, glorious and slow to anger. God longs to be a gracious and bless His people. He extends the time for us to have opportunity to repent and turn to Him. If God punish us, He will not give you a time anymore. He will not give opportunity to repent for what we have done. Kung ano mga ginawa natin, walang opportunity na. Hindi na tayo bibigyan ng isa pang chances. If God give us a punishment. And yet, God gave His only begotten Son na supposed to be tayo ang nandun. Na supposed to be tayo ang linatiko, nagkasugat, ipinako sa krus. Na supposed to be tayo ang nandoon na tinurukan ng sibat sa ating tagliran. Na supposed to be tayo ang dapat mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. But He didn't punish us. After of our rebellions to our God, after our sins that we have committed to Him, yet He loved us. Minahal pa rin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga buhay na pasaway. Na buhay na hindi natin alam kung saan tayo papunta. Yet, binigay tayo ng salvation. Yet, pinakilala ng ating Ama
ang kanyang anak sa atin, nakasama natin na nabubuhay dito sa mundo. Binigyan pa tayo ng Holy Spirit na binigay sa atin upang tayo samahan sa ating buhay. Now I will ask you again to why does God love us? Sa kabila ng ating mga kasalanan, still He loves us. Maaaring po kayong tumayo. Katayin natin itong kantang to. Damhin nyo kung ano yung sa tuwing isasarado nyo ang inyong mga mata, sa tuwing kayo nag-iisa, naghahanap kung sino matatakbuhan, sa tuwing sasarado nyo ang mga mata, ano ang nakikita nyo? Nakita nyo ba ang paghihirap ng Panginoon? Nakita niyo ba ang pagsalba niya sa atin? Sa ating